Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cora. 25 years old at nakatira sa Taguig City. Kung meron sigurong babaeng ubod ng tanga, siguro ako na yon mga idol. Dahil kahit harap-harapan na akong niloloko ng asawa kong si Edgar, nagpipikit mata na lang ako. Dahil alam ko sa sarili ko na kailangan ko siya mga idol. At hindi ako mabubuhay nang wala siya. Taong 2019, nabulag ang kanang mata ko dahil sa car accident. Meron nga din akong problema sa lumbar Kaya parating masakit ang lower back ko. At meron na rin akong ibang kapansanan. Kaya nga naiintindihan ko kung bakit nangangaliwa ang asawa ko. Dahil aminado ako sa sarili ko na hindi na ako kamahal-mahal bilang isang asawa. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Cora. And I thank you. Nakakapagod ang trabaho Tagali ko man itong sapatos ko. Mahal, Oh, bakit? dito ka na pala. Hmm. Medyo napaaga ka ngayon Medyo madami kasi pinagawa rush kaya tinapos ko agad pero nakakapagod pa rin. Akin na yung bag mo. Hindi na. Ako na, kaya ko to. Talaga. Eto, yung tsinelas mo. Hindi na. Wag na. At saka, wag mo na ako asikasuhin. Ano ka ba? Siyempre naman gusto kong asikasuhin yung asawa ko. Buong araw kita hinihintay Ano, gusto mo bang initin ko na yung ulam? Nagluto ka ng paborito mong adobong baboy Busog ako. Kumain na ako bago ako umalis ng opisina. Ganun ba? Oo. Ipagtimpla na lang kita ng kape. Di ba gusto mo magkape bago ka matulog? Di na nga Busog pa nga ako Magpahinga ka na lang kaya. Ha? Okay lang ako. Nakatulog naman ako nung hapon Ano, hindi mo ba napapansin yung bahay? Ayun bumili ako ng bagong center table. Tsaka inayos ko lang dito para maaliwalas yung pakiramdam mo pag umuwi ka galing trabaho. Pansin ko nga umikot na naman yung mga gamit dito sa bahay. Alam mo, huwag mo nang gawin yan. Baka mabinat ka pa Baka ano pa mangyari sa'yo? Mapapagastos na naman tayo sa ospital kung magkaganon. Magkano ang magpagamot? Kaya pwede ba, pumirmis ka na lang dito sa bahay? Ha? Naboboringan kasi ako kung nanonood lang ako ng TV Alam mo naman, di ako sanay nang walang ginagawa. Isipin mo kung anong masamang mangyari sa'yo. Ha? Ako, makapagpahinga muna sa kwarto. Anak, tama na yan. Tay, kailangan mo to Di ba malapit ka na sa surgery mo? Magkakakain ka, Tay. Nako, wag mong muna akong isipin, anak, ha? Pinag-uusapan nga namin ni nanay mo yung tungkol sa sitwasyon mo, Kasi napapansin ko, tignan mo naman, parang kang nangangayayat na. Ay, nako. Kitang-kita sa'yo, Cora. Ito ang kape, Pablo, magkape ka muna. Salamat. Anak, magkape ka. Salamat po, Nay. Bakit nga ba namamayat ka na? Ano ba ng problema sa iyo, ha? Tignan mo yung mata mo. Nangangalong mata. Parang gabi-gabi ka umiiyak. Ano ba, Cora? Magsabi ka naman sa amin ng tatay mo. Hindi yung asikaso ka ng asikaso sa amin. Sarili mo, pinababayaan mo na. Wala naman pong problema, Nay, Tay. Kung meron man, problema mag-asawa lang yun. Anak, alam mo, ha? Kung meron man sa inyo ni Edgar na di pagkakaintindihan, baka naman pwede ka muna dito sa bahay.
Samahan mo muna kami ni Nana mo. Ano ka ba? Bakit bigla naman mag-alsa balutan itong anak mo? Siyempre, kung may hindi kayo pagkakaunawaan, pag-usapan ninyo. Hindi yung bigla ka na lang lalayas doon na para kang ewan. Hindi ganun Ano ba problema nyo ni Edgar? Nambababae na naman yung asawa mo. Ano pa nga ba, ma? Di na natututo tong si Edgar wala naman ako magawa. Siya yung bumubuhay sa akin. Siya nga ang sasagot sa operasyon mo pa. Ako, nakakaya naman sa kanya. Tsaka anak siguro naman kaya naman namin ni nanay mo na humanap ng panggastos dito sa operasyon ko. Hindi. Ano ba kayo? Di ba napag-usapan na natin yan? Ako ang bahala sa operasyon mo, pa. Anak, baka naman isumbat yan ni Edgar. Alam ba niya ito? Alam niya na yan. Tsaka ako naman may hawak ng pera namin mabuti na nga lang ako humahawak Baka mamaya talagang ubus-ubus na yun sa babae niya. O sige siya. Pagka di bisitahin namin kayo doon ng tatay mo. Mag-usap-usap tayo. Para namang kayong dalawa maging maayos na. Ha? O ikaw naman, Pablo, magkakain ka nga. Di dalawa kayo nababayad dyan, Diyos ko ka. Talaga, gagaling din ako. Anak salamat. Huwag mo na kaming alalahanin ni nanay mo, ha? Mga idol, kung magpapakatotoo lang ako sa sarili ko, gustong gusto ko na ring iwan ng asawa kong si Edgar. Pero kahit na ilang beses niya akong saktan, naniniwala pa rin ako na masasalba namin ang marriage naming dalawa. Siguro hindi pa ngayon, pero alam kong darating din yung panahon na magiging maayos kami ng asawa ko. Ngunit paglipas pa ng ilang buwan, mas lalong nawawala ng kahihiyan ng asawa ko. At dahan-dahan niyang pinamumukha sa mundo na nangangaliwa siya, mga idol. Mula sa simpleng post sa Facebook, sa lantarang pagkain nila sa labas ng kabit niya, at ultimo, sa pagpasok nila ng motel. Ano pang gusto mo? Ako, wala na akong budget Hindi, sagot ko na. Siyempre, ang layo ng pinanggalingan mo. Siyempre, sinamahan mo pa ako, di ba? Kasi naman, saka doon mo sa sitwasyon mo, hindi pwedeng wala kang kasama. Ano ka ba? Okay lang ako. Nagpatingin lang naman ako ng mata kanina. Tapos, eto, magsha-shopping tayo. Ay, nako. Teka, Cora? Bakit? Parang si Edgar yata yun, na nakatayo doon banda sa may sapatusan? Sa bili ng sapatos? Naaninag mo ba? Nakikita mo ba siya? Oo nga, no. Si Edgar nga yan. At saka, sino kasama niyang babae? At saka, iniwan siya? Diyos ko. Halika, lapitan natin. Wag! Hindi, halika, lapitan natin. Wait, naku, Cora. Lapitan natin yan. Ano ba yan? Tingnan mo, dala-dala pa niya yung bag. Yung bag ko nga, hindi niya mabit-bit-bit Mahal! Ha? Oh, andito ka pala. Ano ginagawa mo dito sa mall? Di ba nagpa-check up ako, hindi mo ako sinamahan? Ang bihira, dapat umuwi ka na lang sa bahay. Huwag ka nang mamasyal pa. Kung ano pa mangyari sa'yo. Oh, ang ganda ng bag na yan Sino yung babae na yon? Wala. Katrabaho ko yun sa opisina. Tsaka lang, ha? Kaya pala. Magkano ba yung nagastos mo sa check-up? Hinalikan ka sa pisngi. Ang sweet pala ng babae, no? Ay, nako, Cora. Huwag mo nang isipin yun. Teka lang. Dahil dyan, alam ko na paggastos ka sa pagpapacheck mo. Ito, 10,000. Salamat.
Tsaka, kumain na rin kayo dito. Kung may gusto kang bilhin, bilhin mo na ha. Oo, Tsaka, sige. umuwi ka na ng bahay. Huwag ka na magpahapon, delikado. Oy, pagluluto pa ba kita? Wag na, wag na. Kakain na rin ako dito. Dito na kayo kakain ng kasama mong babae. Sabihin mo ang ganda ng bag niya, type ko. Tanong mo kung saan niya nabili. Bilhan mo na rin ako, ha? Yan naman pala ang gusto mo eh. Ipibilihan din kita. Huwag mo na pansinin yun, ha? O sige, alika na Esmeralda. Malis na tayo. Naku, ganyan pala kayong dalawa. Masyadong karapalan na, ha? Dora! Dora! Ano? Ano to? Ba't ka ba sumisigaw? Ang laki ng nabawa sa credit card ko. Saan mo din ginasto sa mga perang ganitong kalaki? Oh. Mahigit 200,000! Di ba may breakdown naman dyan sa credit card bill? Alam ko. Ito may hospital bill. Ito bang ginamit mo para sa pagpapagamot sa tatay mo? Ha? Obvious ba? Andyan sa bill, oh. Di ba sinabi ko sa'yo, operasyon na ni tatay? Ang bihira ka! Ba't mo ako sinampal? Di mo mala sa akin sinabi? Wala akong pakialam sa tatay mo kung anong mga nararamdaman yan. Dapat sinabi mo mala sa akin kung saan mo gagastusin pera. Aray! Akala mo pinupulot lang yung pera sa kalsada? Napaka-bihira tong babae na to. Hindi mo ba alam kung magkano rin nagastos ko dyan pagpapa-opera sa'yo? Pagpapagamot sa'yo? Naintindihan mo ba yun, Huwag ka ng silbi. Sakit ka pa sa ulo. Problema ka pa dito sa bahay na to. Sige! Ano? Sige! Bugbugin mo na lang kaya ako, ha? Sige, bugbugin mo ako! Bugbugin mo ako na ako! Hayop ka! Ang tagal ko nang tinitiis yung mga pambababae mo. Pagmamaltrato mo sa akin, ha? Pati ba naman tatay ko, idadamay mo? Sige, bugbugin mo pa ako! Pasalamat ka, tinitiis ko lahat ng ginagawa mo sa akin, ayop ka. Pero baka nakakalimutan mo. Pwede kitang kasuhan sa mga ginagawa mo sa akin, Edgar. Ha? Sige, bugbugin mo na ako! Para mapulok ka sa kulungan! Ha? Akala mo, mananalo ka? Sa lahat ng mga kahayupan na ginagawa mo sa akin, ha? Kulang pa yung pera mo sa bayad mo sa akin sa lahat ng mga pananakit mo. Ha? Kulang pa yan! Kaya ano, sige! Pupugin mo na ako! Hayop ka. Bihira naman to. Naku, nakakagigil ka. Hey! Hayop ka! Mga idol, matapos ang malaking pagtatalo namin ng asawa ko, 1 linggo siyang hindi umuwi sa bahay namin. Buong akala ko nga, puputulin niya yung credit card ko eh. Pero buti na lang, may takot pa pala si Edgar kahit papano. Kinausap na mga magulang ko ang asawa ko. At kahit paano, natauhan siya ng konti, mga idol. Kaso kalaunan, bumalik pa rin siya sa bisyo niya ng pambababae. Kaya nga natuto na rin akong lumaban eh. Ayoko nang mabuhay sa takot, mga idol. Ayoko nang itolerate yung pananakit niya sa akin dahil sirang-sira na talaga yung
mental health ko sa ginagawa sa akin ng asawa ko. Gusto mo ba yung mga pagkain dito sa restaurant na pinagdala ko sa'yo? Oo naman. Ang mahal nga ng pagkain natin eh. Bakit pa dito mo pa ako dinala? Gusto kong ibalik yung una pa rin tayo magkita at una nating pag-date, di ba? Talaga? Isang linggo ka ng ganyan ah. Parang may kailangan ka sa akin ah. Huwag mo nang isipin yung mga nakaraan. Tsaka Cora, meron palang ibibigay sa'yo. Ano yan? Mamahaling kwintas tsaka bracelet. Aba, Mahigit 100,000 bili ko dyan. Para sa'yo yan. Tanggapin mo na. ang mahal naman nito. Para saan ba to, Edgar? Para sa'yo yan. Regalo ko. Hindi ko pa naman birthday ah. At yung mga anniversary nga natin nakakalimutan mo. Malayo-layo pa yun ah. Eto nga, regular na araw eh. Gagawin kong special para sa'yo, di ba? Tapatin mo na nga ako. Ano bang kailangan mo talaga? May gusto ko bang sabihin sa akin? Sa totoo lang meron eh. Sabihin mo na, bago pa mag-init yung ulo ko. Kasi, Cora, nakabuntis ako eh. Ano? Nakabuntis. Pipiliin pa rin kita, Cora. Ikaw pa rin yung pakikisamahan ko at pakikitunguhan ko. Sino naman tong mahal sa babaeng to, ha? Ako nang bahala doon. Sino man ang magiging anak namin, sustentuhan ko. Pero ikaw pa rin pakikisamahan ko, Cora. Nakakatawa ka talaga, Edgar, no? Luluhod ako sa iyo. Alam ko, nagkamali ako eh. Alam mo, kahit lumod ka pa, kahit pagtinginan ka ng mga tao, wala na akong magagawa dyan. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, magtino ka o haharapin mo yung mga consequences ng ginagawa mo. Pero ito na yung huli. Sukdulan na to, Edgar. Pero Cora, Sukdulan na to, Edgar. Cora! Sana matanggap mo ako? Paano ko tatanggapin yung anak mo, ha? Paano? Ako ang bahala. Ngayong gabi, ayoko na makita yung pagbumukha mo sa bahay. Sinasabi ko sa'yo, Edgar, ito na ang katapusan ng maliligayang araw mo. Hindi na ako nagdalawang isip pa na magsampa ng kaso laban sa asawa ko, mga idol. Pasalamat ko na nga lang dahil nabigyan ako ng hustisya sa lahat ng ginawa niyang kahayupan sa akin. At para makaganti pa ako sa asawa ko, sinimot ko lahat ng pera niya sa bangko dahil nakapangalan din sa akin yun, mga idol. Wala akong itinira dahil yun ang nararapat para sa kanya. Kasalukuyan na ring umaandar ang annulment namin dahil ayoko na magkaroon ng ugnayan pa kay Edgar. Dito ko na tinatapos ang katangahan ko sa relasyon naming dalawa. May kapansanan man ako, mga idol. Ayoko na magtanga-tangahan pa sa taong wala namang kakwenta-kwenta. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli, ako po si Cora. Gumagalang.
Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman naman yun! yun! Yun na yan, sa mga idol natin dyan, ha? Paalala lang yung ginagawa ni Edgar sa mga misis nila. Naka po, ilang beses namin sinasabi yan sa inyo. Lahat yan merong consequences. Yan, 'di ba? Buti nga sa'yo, Edgar. Yan ang nararapat sa'yo kasi talaga naman, idol, makakasuhan mo yan mapapakulong mo yan dahil meron po tayong batas na tinatawag na VAUSI. Oo, Yan po yun, mga idol. Ang dami mong nilabag doon. May mga pruweba, may mga katunayan, may mga picture. O, 'di ba? Kaya wala ka ng lusot dyan, Edgar. Nag-offer ka pa ng ha? Susuhulan Mamahaling mo bracelet. pa? Oo, ha? Para hindi ka lang mabilanggo, ha? Correct. Para hindi magalit. Yun pala yun. Isang linggo tinatanong mabuti para masabi na may nabuntis pala. Diba? Kaya sa mga idol natin dyan, ha? Maging mabuting asawa, maging faithful, maging loyal. Ano pa ba ang magandang term doon? Maging mabuting asawa ka na Yeah. lang talaga. Maging honest ka. Honest. Dahil lahat po yan may balik, mga idol. Oh, yeah. Diba? Hindi mo man maramdaman pa ngayon dahil nag-e-enjoy ka sa kadiliman. Ay, oo. Diba? Sooner or later, mapapasok ka na ng apoy na ginawa mo rin. Yeah. Diba? Maganda, Yun eh. maganda yan, ha? Mapapasok ka sa apoy na ginawa mo. Yan! Ikaw din na magsasuffer dyan. Kaya, kudos sa'yo, kay Cora. Diba? Deserve mo na maging masaya. Buti ka mo, naging matapang na siya, Daddy Dong. Totoo yan, na voice out niya yung gusto niya. Dapat ganun ng mga babae, huwag kayong magpapaapi. Kailangan kapag mali ang partner ninyo, kailangan na lumaban ho kayo. Tama. Diba?